Sayang naman ang napakaganda mong mukha. Bakit ka pa kasi naging ganyan? Kahit na ang orihinal mong kasunduan sa kasal ay kay Guyanzhao ng pamilya Gu. Pero dahil ganyan na ang utak mo, ganyan na lang talaga ang buhay mo habang buhay. Pero si Baozhu, hindi kailanman nakaranas ng hirap simula bata pa siya. Hindi siya pwedeng mapunta sa impyernong pamilya Shen. Nga, kahit ampun lang si Baozhu. Pero sa puso namin, matagal na siyang parang tunay na anak. Ikaw na ate niya, dapat matuto ka ring magparaya para sa kapatid mo. Kaya ikaw ang magpapakasal sa pamilya Shen. At ang kapatid mo naman ang pakakasal kay Guyanzhao. Para patas at masaya ang lahat. Pero si Kuya Yanzhao. Sino ka para tawagin siyang Kuya Yanzhao? Eh hindi po. Kahit na magkababata kayo ni Kuya Yanzhao, eh ano naman ngayon? Ako ang mahal ni Kuya Yanzhao. Hindi siya magpapakasal sa isang baliw na katulad mo. Zaizi, kailangan mong kilalanin kung sino ka lang talaga. Ang panganay na anak ng pamilya Shen. Kahit na 5 asawa na ang namatay sa kanya. Pero malas ka rin naman talaga sa buhay. Tapos abnormal ka pa. Baka nga kapag kinasal ka roon, maging marangya pa ang buhay mo habang buhay. Tama na ang daldal. Bukas na bukas din ay ikakasal ka sa pamilya Shen. Papa, Mama. Ano po ba ang magpakasal? Ibig sabihin mapupunta ka na sa pamilya ng iba. Papa, Mama. Ayaw niya na naman ba sa akin? Ek. Gusto mo ba nito? Gusto ko po. Kung gusto mong kumain ng lechas, madali lang yan. Kailangan lang magpakasal ni ate kay Shenhan. Makakakain na po ba ako ng lechas kapag kinasal ako doon? Linzai, wag mo nga akong ipahiya rito. Napakayamang pamilya kaya ng mga Shen. Lazy kumain ka ng kahit gaano karaming lychee ang gusto mo. Sige, papakasal na ako. Mabuti naman at pumayag kang magpakasal. Sasamahan natin si Baozhu na pumili ng wedding dress. At linisin mo na rin ang buong bahay habang nandito ka. Magpapakasal ka na kasi. Dapat matuto ka na rin gumawa ng mga gawaing bahay. Ate, linisin mo ng mabuti ha. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Bakit anong nangyari? Ang investor na kasosyo natin sa loob ng 20 taon, biglang nag-anunsyo na babawiin ang lahat ng kanilang puhunan. Mula nang masira ang utak ni Zaizi dahil sa malang lagnat noon. Umaasa lang ang kumpanya sa pagtutulungang ito para makaraos. Bakit bigla nilang binawi ang puhunan? Paano ko naman malalaman? Siguradong dahil ito sa malas na si Linzai. Sinasabi ko na nga ba pabigat lang siya sa atin. Hindi na siya pwedeng manatili dito para magdala pa ng gulo. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang kasal. Ipaayos mo agad ang pagpapakasal ni Linzai sa pamilyang Shen. Mas maaga siyang mawala rito mas mabuti. Bukas na bukas din. Ipakasal natin siya bukas at matatapos din ang lahat ng ito. Halika na Baozhu. Titingin na tayo ng wedding dress ngayon din. Sabay kayong magpapakasal bukas. Ito ang pulseras na ipinamana ng bawat henerasyon sa pamilya Lin. Sa oras na magpakasal ka na kay Guyanzhao, ikaw na ang magiging tunay at opisyal na Ding Resgu. Isuot mo ito, at hindi ka mamaliitin ng pamilyang Gu. Maraming salamat po Mama. Titiyakin ko pong aalagaan ko kayo ng husto sa hinaharap. Pakiusap pumili pa po kayo ng isa pang wedding dress na mas maliit ng isang sukat. Huwag na po nating abalahin ang salesledi ate. Ako na po mismo ang mamimili ng para sa ate ko. Napakamaunawain talaga ni Baozhu. Madam, sigurado po ba kayo na ito ang gusto ninyo? Marami na pong sumubok magsuot nito. Sobrang dumi na nito at hindi na talaga malalabhan pa. Ito na lang ang kukunin ko. Kunin mo ang kaparehong sukat ng sa akin. Linzai, itinakda ka talagang maikasal sa baliw na si Shenhan. Gusto kong maging katulad ka ng traheng pangkasal na ito. Napuno ng dungis at kahihiyan. At mamuhay ng walang natitirang dangal habang buhay. Manakapili na ako para kay ate. Tiyak na magugustuhan niya ito. Kahit ano na lang pwede na yan. Tutal wala naman siyang maiintindihan. Siya pala yung kulang-kulang na anak ng pamilya Lin. Ang traheng pangkasal nga hindi man lang maisuot ng maayos. Nakakahiya talaga siya. Tignan mo naman si Lin Baozhu. Ang ganda-ganda ng suot niyang trahe. Balita ko ay limited edition couture yan. Iisa lang yan sa buong lungsod. Langit at lupa talaga ang pagkakaiba nilang dalawa. Hindi kailanman magiging peke ang totoo. At hindi magiging totoo ang peke. Ay mali si Lin Baozhu pala. Ang totoong kagalang-galang na anak sa pamilyang ito. Zaizi. Alam mo ba kung sino ang lalaking pakakasalan mo? Kung ayaw mo talaga, pwede kitang itakas ngayon din.
Ang kasalang ito ay para sa ating dalawa noong una, bagamat hindi kita pakakasalan. Pero pwede ka namang tumira sa mansyong binili ko. Bibisitahin kita doon ng ilang beses sa isang linggo. Baos ho, nasaktan ka ba? Maayos lang ako, Kuya Yansaw. Napilay lang yata ang paa ko. Pwede mo ba akong buhatin? Pero Zaiji, huwag mo nang alalahanin si ate. Siya naman ang tunay na anak ni Mama. Si Mama, hindi hahayaang makasal siya talaga kay Shenhan. Senyor at Senyora, sumakay na po si Senyorita sa sasakyang pangkasal. Humabol na rin po kayo agad doon. Hindi natin pwedeng mapalagpas ang kasal ni Baosu. Manang Wang, ikaw na lang ang maghatid kay Zaiji doon. Sige po Senyora, huwag po kayong mag-alala. Ihahatid ko po ng ligtas ang Senyorita. Lakad, napakabagal mo naman, anong klaseng kilos iyan? Tumayo ka mag-isa. Ang sarili mong, groom, hindi ka man lang sinundo. Huwag mong asahang pagsisilbihan kita. Anong klaseng pamilya ito? Kahit dekorasyon ng kasal wala man lang nakadikit. Kahit isang bisita wala. Itong pamilya Shen, wala man lang silang pakialam sa kasal na ito. Bumaba ka na riyan. Ako ang mayordomong si Mang Zhao. Sumunod po kayo sa akin bagong kasal. Itong pamilya Shen, kaya naman pala namatayan siya ng napakaraming asawa. Mukhang totoo nga ang mga bali-balita. Ito po ang singsing sa kasal ninyo, Senyorita. Isuot niyo na po. Kumuha lang pala ng murang plastik na singsing sa tabi-tabi, para gawing singsing sa kasal. Pangalawang Senyorita, sana nakita mo lang. Sa mesa nila, may nakalagay na mumurahing singsing, at isinuot agad ng tangang iyon. Kahit paano siya pa naman ang panganay na anak ng mga Lin. Nakakahiya talaga. Saka isa pa, hindi mo lang alam kung gaano siya kahiya-hiya kanina. Nakatitig lang siya sa mga lechi at ayaw nang umalis. Bakit ba napakalamig dito sa mansyong ito? May kakaiba talaga rito. Sino iyan? Sinong nandyan? May kakaiba talaga sa bahay na ito. Kasalanan nito lahat ni Linzai. Si Linzi ang hanapin niyo, huwag ako. Kung maihahanapin kayo, siya ang puntahan niyo. Kasalanan niya ang lahat. Lahat ng masamang espiritu sa kanya kayo pumunta. Wala akong kinalaman dito. Masama ba talaga siya? Masyado ka pang bata. Nagtatago sa dilim para lang manakot ng tao. Walang modo. Matandang hukluban. Sabi mo kanina masama ang bagong tiya. Mukhang, ito pala ang anak ng panganay sa pamilya Shen. Balita ko mahal na mahal siya ng mga Shen. Kung magagawa nating magalit siya kay Linzai, baka ito na ang paraan para maiwasan ang problema habang buhay. Hindi niyo lang alam. Bata pa lang iyang si Linzi ay masama na ang ugali. Inaagaw niya ang mga laruan ng Baozu namin. Ninanakaw niya ang mga damit ni Baozu. Kung ano ang kinakain ni Baozu, inaagaw niya rin. Ano-ano ba ang mga inagaw niya? Napakarami niyang inagaw. Ang aming Senyorita Baozu, isang taon na siyang hindi nakakapagpalit ng bagong damit. Kawawang Baozu, pinahirapan niya talaga ng husto. Kapag ang ganyang klase ng tao ang nakapasok sa pamilya, dapat mag-ingat kayong mga Shen. Isa siyang ahas na walang utang na loob. Tama na. Sinasabi mong masama ang ugali ng iba. Pero bilang isang kasambahay, sinisiraan mo ang mga amo mo sa likod nila. Hindi ka rin naman mas mabuting tao. Paalisin niyo iyan. Huwag niyo na siyang hahayaang tumapak pa sa pintong ito kailanman. At mag-iwan din kayo ng mensahe sa pamilya Lin. Ang isang kasambahay na hindi naturuan ng tama, huwag nang dalhin pa sa bahay ng iba. Opo. Bitiwan niyo ako. Tao ako ng pamilya Lin. Para sa akin ang pamilya Lin ay walang kwenta. Tito, ganoon ba talaga si tita? Xiaoyu, sa pagkilala sa isang tao, hindi ka dapat agad maniniwala sa sinasabi ng iba. Opo, tito. Kung ganoon, ano po ang balak ninyong gawin kay tita? Tulad ng dati, bigyan mo siya ng separation pie, ayusin mo ng malinis ang lahat.
Opo, aasikasuhin ko na po ngayon din. Ang mga lychee na ipina-air cargo ni Mang Zhao, naubos na ba agad iyon? May kalahating plato pa kanina ah. Baka noong umalis si Mrs. Dinala niya. Hindi mayalis ni Mrs. ang tingin niya sa mga lychee kanina. Naintindihan ko na. Sino yan? Hindi ka umalis? Ayaw kong umalis. Bakit? Kasi pamilya kita. Kumuha ka ng marami pero bakit hindi mo kinakain? Itatabi ko muna para sa kapatid ko. Kasi baka magalit ang kapatid ko. Kainin mo na yan. Huwag mo nang isipin ang kapatid mo. Talaga bang pwede ko nang kainin ito? Nabagok ang ulo niya. Hindi rin siya gusto ng mga magulang niya. Mukhang wala na talaga siyang matutuluyan. Mang Zhao, sabihan mo ang kusina na maghanda ng tsaan na honeysuckle. Dalhin mo rito. Dahan-dahan lang ang inom. Masarap ba talaga yan? Ang sarap, ang tamis, gusto ko ito. Bawal na kumain yan ngayong araw. Bawal na kumain yan ngayong araw. Pwede ba akong kumain bukas? Ang para sa bukas. Bukas na natin pag-usapan yan. Aling Lee. Samahan mo siyang maglinis ng katawan, at bihisan mo ng malinis na damit. Opo. Dito po tayo, Mrs. Sige na, pumunta ka na. Ang lahat ng gamit sa banyo, palitan mo lahat ng may amoy lychee. Opo. Madam, ang mga chismis sa labas tungkol kay Sir Shen. Huwag niyo na pong isipin yon. Na kesyo malas daw siya sa asawa, o na may sumpa raw ang kapalaran niya. Galing lang naman iyan sa labas. Gawa-gawa lang ng mga taong walang alam na mapagchismis. Medyo cold nga lang ang ugali ni Sir, pero hindi kailanman siya nananakit. Ang mga naging asawa niya noon, sila mismo ang kusang umalis. Mabait naman si Sir Shen. Tinulungan lang niya silang makaalis. Hindi niya akalaing mababansagan siyang malas sa asawa dahil doon. Napakabait at napakaunawain niyo po, madam. Siguradong magugustuhan kayo ni Sir Shen. Halika rito, maupo ka. Kama mo ba ito? Pwede ba kitang tabihan sa pagtulog? Tatabihan mo ako. Kung ganoon, hubarin mo muna ang mga damit mo. Teka lang. Hindi na ba hubarin? Huwag nakalimutan mo na ang sinabi ko kanina. Paano mo nakuha ang mga sugat na yan? Nadapa ako. Tapos na ba tayong matulog? Bakit naman? Sabi ni Lee, kapag nakatulog na at umaga na uli, pwede na ba akong kumain ng lychee? Ang takaw mo talaga. Mang Zhao, magpa-air freight ka uli ng 3 kahon ng lychee bukas. Opo, Sir Shen. Pamilya na kita. Ano ang dapat kong itawag sa iyo? Tawagin mo akong Shenhan. Shenhan. Kapag natatakot ka sa susunod, tawagin mo lang si Shenhan. Shenhan. Mas mabuti ka sa lahat. Talaga hindi ka natatakot sa akin. Sinasabi nilang napatay ko sa kamalasan ang 5 naging asawa ko. Huwag kang matakot. Ang bango. Ah.
Matulog ka na kung inaantok ka. Shenhan, hindi ka ba nilalamig ng ganyan? Sale. Ikaw mismo ang nagpasya na manatili. Ito ang minanang kayamanan ng pamilya Shen. Ibinigay talaga ito ni Emil. Shen, kay madam ng ganoon na lang. Bagay na bagay sa iyo. Matamis ang lychee. Kumain ka muna, pagkatapos saka ka kumain ng lychee. Shen, ngayon po ang araw ng pagbisita sa pamilya ng asawa ninyo. Alam ko na. Baka gusto niyo pong samahan pa rin si madam doon. Kailan ko ba sinabi na hindi ko siya sasamahan sa pagbisita sa kanila? Shenhan, pwede na ba akong kumain ng lychee? Sige, kain na kapag tapos ka na. Ihahatid kita sa inyo mamaya. Pauwi, pero hindi ba dito naman ang bahay ko? Sa bahay ng mga magulang mo. Bakit? Ano ng problema? Pero sinabi ni na papa at mama na hindi na raw ako bahagi ng pamilya nila. Ikaw lang ang pamilya ko. Huwag kang matakot, magtiwala ka sa akin. Sasamahan kita. Parang iba tong singsing na to kumpara sa dati. Masyadong pangit yung dati. Kaya pinalitan ko ng mas maganda. Gusto mo ba? Gusto ko, basta galing kay Shenhan, gusto ko lahat. Ano nang laman yan? Wala. Wala naman. Kinuha mo lahat ng pagkain sa mesa kaninang agahan. Baka kasi wala tayong makain pag uwi natin. Hindi ka ba nila pakakainin doon? Para sa'yo to, kainin mo. Lahat ng binibigay ni Zaizi masarap. Secretary Chen, kunin mo nga iyong kasunduan para sa paglilipat ng shares. Opo. Mauna ka nang pumasok mamaya. Susunod na lang ako. Hindi mo ba ako sasamahan? Gusto ko sana bigyan ka ng sorpresa. Itong senyorita talaga. Kung ikaw nga hindi namatay, bakit naman ako mamamatay? Hindi ba sinasabi nilang kapag nagpakasal doon sa pamilya Shen, hindi raw makakatagal ang buhay pagkatapos ng gabi ng kasal? Bilisan nyo, ipagbigay alam nyo agad kay Sir Lin at kay Madam. Nakauwi na ang senyorita, nakauwi na ang senyorita. Ma, bakit parang hindi ko nakita si Zaizi ngayon? Hindi ba noong araw ng kasal ay sinabi nating, ibabalik natin siya rito sa bahay? Ang kasunduan sa kasal sa pamilya Shen. Paano naman natin matatanggihan iyon kaming mga Lin? Ano, totoo bang ipinadala niyo talaga si Zaizi sa pamilya Shen? Alam niyo ba, isang impyerno ang lugar na iyon at mapapahamak lang siya. Sa tingin mo ba hindi namin alam iyan? Pero anong magagawa natin? Kung hindi siya pupunta, si Baozhu ang mapupunta roon. Noong una, ikaw mismo ang pumili kay Baozhu. Kaya naman ipinadala namin doon si Zaizi. Ako nga. Ako ang nagpahamak kay Zaizi. Sir Lin, Madam. Nakauwi na po ang senyorita. Ano, hindi siya namatay? Yaya Wang, anong ibig mong sabihin? Isang magandang balita na hindi namatay si Zaizi. Madam, hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Kaya lang, ang panganay na anak ng pamilya Shen ay nakamatayan na ng 5 asawa. Talagang matigas ang kapit niya sa buhay. Teka, mag-isa lang ba siyang umuwi rito? O kasama niya iyong mula sa pamilya Shen, na parang si kamatayan na kasama niyang bumalik? Papa, Mama, nakabalik na po ako. Zaizi, kumusta ang buhay mo sa bago mong pamilya? Ma, napakabuti po sa akin ni Shenhan. Mabuti siya sa iyo. Ngayong araw ng pag-uwi mo rito, pumunta ba siya rito? Pumunta ba siya? Dumating siya pero sinabi niyang mauna na akong pumasok. Pinapauna ka raw pumasok. Baka naman talagang wala siyang balak pumunta rito.
Ate, wag mong sabihing pinalayas ka na ng pamilyang Shen. O, ang panganay na anak, nagbalik pala sa sariling bahay. O baka naman isinauli ka na. Pangatlong araw pa lang ng kasal nyo, pero mag-isa ka nang bumalik na parang basang sisiw, para lang magdala ng kahihiyan dito. Zaizi, hindi man lang sumama sa iyo si Shen Han. Bakit mag-isa ka lang na bumalik? Kapag nalaman ito ng ibang tao, siguradong pagtatawanan tayo ng lahat. Sinabi mo pa, ate, bata pa lang tayo. Hindi mo pa ba sapat na ipinahiya sina papa at mama? Sige na, dahil wala naman siya rito. Maupo ka muna. Huwag kang humarang sa pinto, nakakairita ka sa mata. Senyorita, sumunod ka na lang sa akin sa kusina at doon ka kumain. Baka kasi kapag kumain ka rito, mapahiya lang tayo kay President Gyu. Mama, gusto ko pong sumabay sa inyong kumain. Sabi po ni Shen Han, dapat sabay-sabay na kumakain ang pamilya. Pwede ba, makinig ka naman sa amin? Hindi mo ba nakikitang walang nakahandang pagkain para sa iyo? Kapag sinabi kong sa kusina ka kumain, sa kusina ka kumain. Huwag mong sabihin ganyan ka rin kawalang hiya sa pamilyang Shen, na nakikisawsaw sa hapag para lang makahingi ng pagkain. Tama na, lumayas ka na rito at pumunta sa kusina. Baka tuluyan mong masira ang mukha ng pamilyang Lin. Bianan, sa tingin mo ba ay nakakahiya ako? President Shen, nandito na po pala kayo. President Shen, kararating lang po ni Zaizi, at kasalukuyan po namin siyang pinaghahandaan ng mainit na pagtanggap. Hindi sa ganoon, Shen Han, pwede na ba tayong umuwi? Humingi ka agad ng paumanhin sa kanya. President Shen, hindi ko po sinasadya kanina. Humingi ka agad ng tawad kay Zaizi. Katulong ka lang naman dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pagsalitaan kami ng ganyan? Senorita, patawad. Hindi ko dapat sinabi ang mga masasamang salitang iyon. Ate, dapat alam mo naman yan. Wala akong masamang intensyon sa mga sinabi ko. Zaizi, kasalanan ni na mama at papa. Hihingi ng tawad sa iyo sina mama at papa. Shen Han, wag na. Wag ka nang humingi ng tawad. Bakit? Magagalit si Bunso. Magbabasag siya ng mga gamit. Masasaktan ka. Zaizi, maniwala ka sa akin, pwede ba? Hindi magbabasag ng mga gamit si Bunso. Humingi ka ng tawad. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Baozhu, ikaw naman talaga ang mali kanina. Humingi ka agad ng tawad kay ate. Kuya Zaizi, gusto mo rin ba akong mag-sorry? Kapag nagkamali, dapat humingi ng tawad. Sige, magsusorry na. Pasensya na. Secretary Chen, hindi na kailangang ibigay ang kasunduan sa shares na inihanda kanina. Anong kasunduan sa shares? Ang aming President Shen ay nagbabalak na ibigay ang mula sa Shen Group, 5% share sa inyo. Pero dahil sa naging trato nyo kay Ginang ngayon, nagpasya si President Shen na bawiin ang kasunduang ito. Saan galing ito? Kinuha ko ng patago sa kusina kanina. Tinuruan ako ni Tita Lee na ilagay sa thermal box para hindi ito lumamig. Shen Han, napakabango ng karne na ito, kain ka muna. Masarap ba? Masarap. Bakit nasugatan ang kamay mo? Yes, said, hindi naman masakit. Sa susunod, ako na ang pagbuksin mo. Huwag mo nang piliting pihitin mag-isa. Shen Han, bakit mo ako pinapakitunguhan ng napakabuti? Dahil asawa kita. Kung ganoon, sa iyo na ang lahat ng ito. Ang pag-aari ng asawa ay pag-aari din ng mister. Sino ang nagturo sa iyo niyan?
sabi ni Tita Lee. Sige, susundin natin si Tita Lee. Shenhan, nasa bahay na tayo. Nasa sarili na nating tahanan. President Shen, ang matandang amo at ang ginang, ay natapos na sa kanilang mga gawain sa ibang bansa, at kasalukuyan ng pauwi. Pinakamahuli sa makalawa ay darating na sila sa lumang mansyon. Sinasabing nais nilang, mismong mga siwa sa kasunduan ng kasal ninyo ng batang ginang. Naintindihan ko. Shenhan, sino ang darating? Ang mga magulang ko ay magulang mo na rin. Mama at papa. Katulad kaya sila ng aking tunay na mga magulang na hindi ako gusto. Kahit ano pa man ang maging pakikitungo nila, magtiwala ka sa akin, pamilya tayo magpakailanman. Nabalitaan kong pabalik na sina lolo at lola. Gising ka pa pala. Shenhan, kung hindi ako magustuhan ng mga magulang mo, iiwan mo na ba ako? Ang mga sinabi ko sa iyo, hinding-hindi magbabago. Kung ganoon, pwede mo ba akong yakapin habang natutulog tayo ngayong gabi? Kung ganoon, pwede mo ba akong yakapin habang natutulog tayo ngayong gabi? CJ. Maligayang pagbabalik po, Senor at Senora, tiyak na napagod kayo sa biyahe. Ito ba ang babaeng galing sa pamilya Lin? Siya si Lin Zai. At siya ang aking asawa. Ah, magandang araw po, tita. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Lola, napagod po ba kayo? Ipinaghanda ko po kayo ng merienda. Sia Oyo, kay Marika nga at tabihan mo muna ako rito. Lola, may sasabihin po ako sa inyo. Noong araw, ang negosyo ng pamilya Lin ay, nang dahil sa kanya, ay nagsimulang bumagsak. Lola, baka naman pati tayo ay mangyari rin iyon. Pinag-isipan ko na itong mabuti, hindi pwedeng matuloy ang kasal na ito. May kulang sa pag-iisip ang Lindsay na iyan. Paano siya magiging marangal na ginang ng ating Shen Group? At saka ang malas niyang tadhana. Mga chismis lang naman iyon. Hindi naman magkakaroon ng chismis kung walang katotohanan. Ang 5 henerasyon ng pundasyon ng pamilya Shen ay hindi kailanman dapat masira nang dahil lang sa maling kasal. Gusto kong kanselahin mo agad ang kasunduan sa kasal ngayon din. Impossible. Sumasagot ka na ba sa akin? Nililinaw ko lang sa inyo ang paninindigan ko. Si Lindsay ang asawa ko, at hindi iyon magbabago. CJ. Kung ayaw mong sumang-ayon, pipilitin kitang sumang-ayon. Dahil pumasok na siya sa pamilyang Shen, kailangan niyang matutong magtrabaho. Ang manugang na walang alam gawin. Pabigat lang sa bahay na ito. Ang mga bulaklak sa gitnang hardin, ang ilan ay lanta at patay na. Ang sagwating nan, ngayong araw gupitin mo ang lahat ng lantang dahon at bulaklak, pati ang mga hindi maganda ang anyo linisin mo lahat. Kapag hindi mo iyan natapos sa loob ng kalahating araw, mag-isip-isip ka na. Kung karapat dapat ka pa bang manatili sa bahay na ito. Mama, napakaganda mo po. Anong pinagsasabi mo riyan? Huwag mong isiping dahil sa pambobola mo, ay makakatakas ka na sa trabaho. Manang liibigay mo sa kanya ang gunting. Hayaan mo siyang gumawa niyan mag-isa, bawal siyang tulungan ng kahit sino. Sir Shen, umuwi na po kayo agad. Si Madam po kasi pinilit ng matandang nyonya, nalinisin ang buong hardin, pauwi na ako agad.
Anong ginagawa mo rito? Masobra na po yan. Siya naman ang kusang pumayag na gawin yan. Walang pumilit sa kanya. Pinatayo niyo ang isang babae sa ilalim ng matinding sikat ng araw para mamitas ng mga bulaklak sa hardin ng 4 na oras. Hindi pa ba pamumuwersa ang tawag doon? Shen Han. Ako ang ina mo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa pamilyang Shen at para sa kasunduan sa kasal sa pamilyang Lin. Pero naglakas loob silang magpadala rito ng isang kulang-kulang. Hindi ba sampal iyon sa mukha mo? Hindi siya kulang-kulang. Mabait siyang bata. Sa buong buhay ko, si Lin Zhai lang ang kikilalanin kong asawa. Ikaw, dahil lang sa isang estranghero ay kakalabanin mo ang sarili mong ina. Hindi siya estranghero. Asawa ko siya. Zaizi. Shen Han. Hindi ko pa tapos pitasin. Huwag mo nang pitasin. Shen Han, ang sakit. Alam ko, huwag mo nang pitasin. Hindi na natin ito pipitasin kailanman. Gusto ko ngang makita kung ano ba talagang mayroon sa Lindsay na iyon. Para kalabanin ako ni Xiao Han. Para lang manatili siya rito. Mama! Mama, heto ang candy para sa iyo. Ano? Ito ang paborito kong candy. Palagi akong pinagbabawalan ni Shen Han na kumain ng marami nito. Pero dahil malungkot si Mama, gusto kong ibigay ito kay Mama. Mama, pwede bang? Huwag kang maging katulad ng dati kong ina. Nagalit sa akin. Ang dati mong ina. Ang sarili niyang ina. Noong bata pa siya, nilagnat siya ng malubha kaya naapektuhan ang isip niya. Kaya nag-ampon pa ng isa pang anak na babae ang pamilya Lin. Araw-araw siyang inaapi sa pamilya Lin. Paano nagkaroon ng ganoong mga magulang na hindi alam ang tama at mali? Hindi ka ba galit sa akin? Noong nasa pamilya Lin pa ako, walang kahit sinong gustong sumama sa akin. Ayaw nilang lahat sa akin. Iniiwasan nila ako kapag nakikita nila ako. Pero ngayon, pinayagan mo akong pumitas ng bulaklak at naupo ka pa sa tabi ko para samahan ako. Mama, gusto kita. Ang batang ito. Sige na, pumasok ka na sa loob at maghilamos. Mula ngayon, tahanan mo na rin ang pamilya Shen. Ako kaya ang totoong nanay mo. Masyado akong naging mahigpit tungkol sa nangyari sa hardin. Hindi ko na ipapagawa sa iyo ang mga iyon sa susunod. Noong araw na namitas ng mga bulaklak, hindi man lang nagreklamo ang batang ito kahit isang beses. Sa huli, binigyan pa nga niya ako ng isang candy. Hindi ko na tinututulan ang kasunduan sa kasal. Salamat po, Ma. Bless you. Bakit ka nagpapasalamat, hindi pa naman ako pumapayag? Isang candy lang, nakuha na agad ang loob mo. Napakahina naman ng loob mo. Subukan mo pang magsalita ng isa pa. Aray, bitawan mo ako. Bitaw muna, gusto ko lang naman tingnan. Kung ano ba talaga ang maganda sa kanya. Nga naman, ano bang maganda sa kanya? Wala naman siyang alam gawin. Wala siyang kaalam-alam sa kahit ano. Manahimik ka nga, Shen Yu. Mayaman at tanyag ang pamilya natin. Ang tanging kulang sa atin ay ang busilak niyang puso. Shen Han, hindi ba ako gusto ni Papa? Gaya ng dati kong tatay. Hindi mo naman kasalanan. Hindi ka palang talaga niya kilala ng mabuti. Paano na niyan? Gagawan ko ng paraan. Zaizi, kailangan mo lang maging sarili mo. Sobrang sakit na talaga ng likod ko. Isang oras pa lang na nakaupo, pagod na agad.
Papa. Bakit? Anong problema? Papa, masakit po ba ang likod nyo? Bakit ka ba nagmamadali at tila hindi mapakali? Papa, hindi pwedeng nakaupo ka lang palagi ng walang galaw. Kailangan mong tumayo at maglakad-lakad ng kaunti, kundi lalong sasakit ang likod mo. Saka masarap din ang tsaa na timpla ni Auntie Ili. Paano mo naman nalaman ang mga iyan? Noong nasa pamilya Lin pa ako, walang nag-aalaga sa akin. Kaya kapag nagkakasakit ako, gumagawa ako ng sarili kong paraan. Kaya kalaunan ay nalaman ko na ang mga ito. Kapag masama ang pakiramdam mo, uminom ka ng mainit. Kapag matagal ka nang nakaupo, tumayo ka naman at gumalaw-galaw. Iba talaga ang anak na babae, maalalahanin at napakabait. Marunong mag-alaga at mag-asikaso. Ikaw naman mula ngayon manatili ka na lang ng maayos sa bahay. Walang sinuman sa pamilya Shen ang maglalakas loob na mang-api sa iyo. Sige na, pumunta ka na doon at huwag mo nang pag-alalahanin si Shen Han. Shen Han, bakit ka tumatakbo? Sabi ni Papa, pumayag na raw siya. Napakaswerte naman ni Zaizi. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Papa, pumayag na raw siya. Napakaswerte naman ni Zaizi. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay salamat dahil ako ang pinili mo. Mismong si senyorito ng pamilya Shen ang personal na nag-imbita sa akin. Bihira kang mapadpad dito ah. Yung sinabi mong kaya mong pabalikin si Lindsay. Sa pamilya Lin, totoo ba yun? Siyempre naman totoo yun. Basta't kaya mong palabasin si Lindsay. Mula sa pamamahay ng mga Shen, madali nang pag-usapan ang lahat. Kaya kong pumayag dyan. Pero may kakulangan siya sa pag-iisip. Dapat mo siyang maiuwi ng ligtas sa pamilya Lin. Siyempre naman, sa buong mundo ako ang pinaka nagmamahal kay Lindsay. Sana ay maging maayos ang ating kasunduan. Uwi na ako ngayon para akitin si Lindsay na lumabas. Lindsay, dapat ay akin ka talaga mula pa noong una. Tiyak na babawiin kita kahit anong mangyari. Opo. Pumayag na silang lahat. Ibig bang sabihin ay maaari ko nang manatili rito habang buhay? Siyempre naman. Ang lugar na ito ay palaging magiging tahanan mo. Kahit sino pa sila, ay huwag na nilang asahang mailalayo ka sa piling ko. Ayos lang, dahan-dahan lang at huwag kang magmadali. Sir Shen, dumating po ang pamilya Lin. Sino po ang dumating? Ang mag-asawang Lin Jiangwo at ang ampon nilang anak, si Lin Baozhu. May dala daw po silang mga regalo para bumisita sa inyo ni na Senor at Senora. Huwag kang matakot, nandito ako. Balay. Mga balay. Sinadya talaga namin kayong bisitahin ngayong araw. At para makita na rin si Zaizi, kung maayos ba ang kalagayan niya rito sa pamilya Shen. Totoo yan. Bata pa lang si Zaizi ay hindi na niya kayang alagaan ang sarili niya. Pasensya na kung nagbibigay siya ng sakit ng ulo sa pamilya Shen. Saka nga pala balay. Ang laki talaga ng negosyo ng pamilya Shen. Matagal ko na talaga kayong hinahangaan. Kahit medyo maliit lang ang pamilya Lin kumpara sa inyo. Pero mahigit 20 taon na rin kaming nagpapatakbo ng negosyo. Kaya gusto sana naming mapalapit palalo sa pamilya Shen at magtulungan tayo sa isa't isa. Masyado kayong mapagkumbaba, Sir Lin. Zaizi anak.
Dapat kang maging masunurin dito sa pamilya Shen. Huwag kang gumawa ng gulo sa kanila. Mahina ang katawan mo bata pa lang. Tapos ang utak mo ay naku, huwag ka sanang maging pabigat sa kanila. Balae sa totoo lang. Kahit ampun lang ang baos ho namin. Napakatalino at napakaliksing bata niyan bata pa lang. Napakarami niyang talento sa sining at musika. Mula nang magpakasal siya sa anak ng pamilya Gu. Pinupuri siya ng buong pamilya Gu dahil swerte raw siyang asawa. Hindi tulad ni Zaiji. Nasalot talaga simula pagkabata. Noong mga panahong iyon ang negosyo ng pamilya Lin ay bumagsak simula nang masira ang utak niya at tuluyan nang nabaon sa hirap pagkatapos niyon. Bilang mga magulang ay wala rin kaming nagawa. Ate, may dala akong bestida para sa'yo. Talagang pinili ko pa ito para sa'yo. Sukatin mo kung kasya sa'yo. Salamat sa intensyon mo, binibining Lin. Pero pagdating sa mga damit ni Zaiji, ang pamilya Shen na ang bahalang mag-ayos. Kaya yang mumurahin at mababang kalidad mong damit, iwi mo na lang at ikaw ang magsuot. Hahaha, masyado lang talagang nag-aalala si Baozu sa atin niya. Kaya bumili lang siya ng kahit ano. Huwag mo na lang sanang masamain. Mga biyenan ko. Isang beses ko lang sasabihin ito. Si Lindsay ay asawa ko, asawa ni Shen Han. Kahit ano pa ang kapalaran niya, o ang kanyang pinagmulan, hindi ito dapat pakialaman ng kahit sinong ibang tao. At lalong walang karapatan ang iba na husgahan siya. Kung marinig ko pa ulit ang mga ganyang salita, huwag na kayong mag-abalang pumunta rito. Anong siglo na ba ngayon? Para maniwala pa kayo sa nakakatawang kapalaran na yan. Nakakatawa talaga. At kahit totoo pa ang tadhana, naunang magkaproblema ang kumpanya ninyo, bago pa nilagnat si Zaiji. Noong naging isip bata si Zaiji, saka lang umunlad muli ang pamilya Lin. Hindi ba nagpapakita lang ito, na si Zaiji ang nagdadala ng swerte? Paano namang mangyayari yan? Umalis na kayo, biyenan ko. Nakakahiya talaga. Nang walang anumang dahilan, para sermunan lang tayo ng isang mas bata sa atin. Yung Shen Han na yun, bakit ba pinagtatanggol niya ang isip bata na yan? Lindsay, kapag kinuha ka na ni Guyanzhao, tignan lang natin kung paano ka pa magmamalaki. Ginoong Chen, Senior, may ilang papeles para sa regalo sa loob ng silid aklatan, na kailangan ninyong tingnan at suriin. Maaari po ba kayong pumunta doon? Sandali lang ako at babalik din agad. May kailangan lang ako kay Tito Zhao. Huwag mo siyang iiwan kahit isang saglit. Bantayan mo siyang mabuti. Opo. Tita, ang dami-daming maliliit na bulaklak na namumukadkad sa mailawa sa likod. Iba't iba ang kulay nila. Samahan kitang mamitas doon, gusto mo. Maganda ba ang mga bulaklak? Sobrang ganda. Diyan lang sa likod, napakalapit lang. Sige, magmadali tayo para makabalik agad. Baka kasi hindi tayo mahanap ni Shen Han. Ay, kuting. Tita, sandali lang po. Babalik din ako kapag nahuli ko na. Zaiji. Bakit mag-isa ka lang na nakatayo rito? Kuya Yanzhao. Zaiji, may dala ako para sa iyo. Ang paborito mong pinatuyong litsyas noong bata ka pa. Nandoon lang sa gazebo sa gitna ng lawa sa harap. Samahan kitang kumuha, gusto mo. Pero sabi ni Shen Han, hintayin ko raw siya rito. Nandoon lang naman sa harap ang gazebo. Napakalapit lang. Pagkakuha natin ng pinatuyong litsyas, babalik din tayo agad, sige na. Sa iyo na lahat iyon, dahan-dahan ka lang sa pagkain. Zaiji. May mga bagay na hindi ko alam. Kung dapat ko bang sabihin sa iyo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao sa labas? Tungkol kay Shen Han. Sinasabi ng lahat na si Shen Han ay may sumpa na nagdadala ng mala sa mga asawa niya. Ang naunang 5 asawa niya ay nawala ng lahat.
walang natira kahit isa. At hindi pa maayos ang pag-iisip niya. Kung mananatili ka sa pamilya Shen, magiging dahilan ka lang para sa iba. Napagtawanan at kutyain si Shen Han. Zaizi, ikaw lang ang pampabigat sa kanya na hindi niya matakasan. Binigyan ako ni Shen Han ng maraming lychee. Binigyan pa niya ako ng pamanang singsing ng pamilya nila. Napakabuti niya sa akin. Mabuti lang siya sa iyo ngayon dahil bago ka pa sa kanya. Paano kapag lumipas na ang pananabik na iyon? Ang isang taong tulad niya, anong klaseng babae ba ang hindi niya kayang makuha? Zaizi, ang kasunduan sa kasal noon ay dapat para sa ating dalawa talaga. Pinagpalit ka lang ng pamilya Lin. At nagtulak sa iyo sa impyerno. Ako lang ang hindi mahihiya sa iyo. Hindi kita gagawing kasangkapan para sa kasunduan ng pamilya. Tita! Chay! Tita, nasaan ka? Young Master, bakit po kayo tumatakbong mag-isa rito? Nasaan po ang tita ninyo? Kinuha po siya ng mga tao mula sa pamilya Lin. Paanong nangyari iyon? Ang mga tao sa pamilya Lin, dumalo silang lahat sa piging ngayong gabi. Young Master, ano po ba talaga ang nangyari? Ako po, isinama ko si tita sa labas para tumingin ng mga bulaklak. Kaso hinabol ko po ang pusa kaya napalayo ako. Pagbalik ko, hindi ko na po siya mahanap. Hindi na mahanap. Kung ganoon, kailangan ko na agad itong ipagbigay alam kay Sir Shen. Kailangan po ba nating sabihin kay Tito? Siyempre naman, patawad po. Si Guyansu po. Siya po ang nagdala kay tita pabalik sa pamilya Lin. Huwag na po nating hanapin si Tito. Hahanapin ko na lang si Mang Zhao. Young Master, huwag po kayong kung saan-saan pumunta. Kung mananatili ka sa tabi ni Shen Han, pagtatawanan lang siya ng ibang tao. Dahil nagpakasal siya sa isang isip bata. Hindi lang ang kanyang reputasyon ang sinisira mo, kundi pati ang kanyang karera at ang kanyang kinabukasan. Sumama ka sa akin, Zaizi. Hindi mo na kailangang makisama sa marangyang pamilya. Pati sa mga komplikadong patakaran nila, hindi mo na kailangang mag-alala sa sasabihin ng kahit sino. Kahit gaano karaming lechas ang gusto mong kainin, ihahanda ko yan para sa iyo araw-araw. Hindi mo na kailangang maging pabigat sa kanya kailanman. Ayokong maging pabigat kay Shen Han. Pero sinabi ni Shen Han, na pamilya niya ako. Sinabi niyang pamilya ka. Pero hahayaan ba ng pamilya na pagtawanan ka ng ibang tao? Hahayaan ka ba ng pamilya na maging katatawanan ng buong lungsod? Zaizi, pag-isipan mo. Ang mga mapanghusgang tingin sa iyo ng mga tao sa likod mo, lahat ng iyon ay dahil lang sa pananatili mo sa tabi ni Shen Han. Kapag iniwan mo siya, magiging malaya siya. At magiging malaya ka na rin. Mang Zhao, wala ba talaga si tita sa bahay ng mga Lin? Wala. Impossible. Secretary Chen, pumunta ka agad sa study room at sabihan si President Shen. Hahanapin ko muna siya, naintindihan ko. Mang Zhao, hindi naman siguro mapapahamak si tita, di ba? Hindi naman siguro aabot pa tayo. Zaizi. Sabi mo natatakot kang maging pabigat kay Shen Han. Kung ganoon ay huwag ka nang bumalik. Kuya Yanzhao, napakasakit. Isuot mo ang singsing na ito. Mula ngayon, sa akin ka lang. Hindi mo na kailangang bumalik sa malamig na tahanan ng mga Shen. Hindi mo na kailangang maging pabigat sa kahit na sino. Hindi pwede, gusto ko ang singsing na ibinigay sa akin ni Shen Han. Gusto kong bumalik sa tabi ni Shen Han. Ano ba ang silbi ng singsing na ibinigay sa iyo ni Shen Han? Naawa lang siya sa iyo. Zaizi, ako lang ang nagmamahal sa iyo ng totoo. Pasensya na po, Tito. Kasalanan ko ang lahat, nalin lang ako ni Guyanzhao. Akala ko kasi ibabalik niya si tita sa bahay ng mga Lin. Hindi alam ni Shen Han kung paano ka talaga pahalagahan at mahalin. Napakalamig niya sa iyo. Wala man lang siyang taong nakakaunawa sa kanya sa tabi niya. Paano kanya aalagaan habang buhay? Ako lang ang makakaprotekta sa iyo. Anong ikaw lang? Bitiwan mo siya. Shen Han. Shen Han, nandito ka na. Patawad, tita. Patawad talaga. Akala ko ibabalik ka lang niya sa pamilya Lin. Alam mo naman sa sarili mo. Magdurusa lang si Zaizi sa mga usap-usapan kapag sumama siya sa iyo. Hindi para sa kanya ang kapaligiran ng pamilya Shen. Tanging ako lang ang... Anong tanging ikaw lang? Tanging ikaw lang ang magdadala sa isang babaeng may kakulangan sa pag-iisip. Sa isang lugar na walang tao para lamang linlangin.
at hawakan ang daliri niya para pilitang isuot ang singsing. Ang asawa ko. Walang karapatan ang ibang tao na humusga kung bagay ba siya o hindi. Ang salitang pabigat. Wala kang karapatang sambitin iyan. Tandaan mo ang nangyari ngayong araw. Isaisip mo ang bawat detalye ng malinaw at walang labis. Guyanshaw, mas mabuting magdasal ka na lang. Na mabubura ng tuluyan ang mga markang ito. Para sa taong pag-aari ko, hindi kailangan ang pakikialam ng iba. Mang Zhao. Tahan na, tingnan mo oh, itinabi ko talaga ito para sa iyo. Kumain ka muna. Mula ngayon, hindi mo na pwedeng lapitan ng mag-isa ang asawa ko. Ano man ang maging dahilan o idahilan mo. Kapag nalaman ko lang talaga, hindi mo kayang panagutan ang magiging kahihinatnan nito. Tapos na ang usaping ngayong araw na ito. Baka medyo masakit, dahan-dahan lang ako. Sa susunod, saan ka man pumunta, hindi ka pwedeng mawala sa paningin ko. Ayaw kong manatili doon kay Guyanshaw. Si Shenhan ang pamilya ko. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pagbalik natin doon, ang nakalipas na 3 taon ng pamilya Gu, ilabas mo ang lahat ng dokumento ng mga kasosyong proyekto natin. Iisa-isahin ko silang susuriin. Lahat po ba? Walang dapat makaligtaan kahit isa. Pahingi pa ng isang lychee. Bukod sa lychee, wala ka na bang ibang napapanaginipan? Dadalhin ka ni Shenhan sa isang lugar ngayon. Saan? May lychee ba doon? Kakasya kahit gaano karami ang gusto mo. Magsipilyo ka muna. Ito bang lahat ay lychee? Sa'yo na ang hasyendang ito mula ngayon. Sa akin. Shenhan, sobrang saya ko. Sir Shen, Madam, may 12 uri ng lychee ang nakatanim dito sa hasyenda. Dito po tayo, ang tawag dito ay giwei. Malutong at matamis ang laman nito. Ito yung pinakapaborito mong kainin dati. Ang tawag naman dito ay noomiti. Malambot at madulas ang laman nito. At ito ang pinakamatamis sa lahat. Giwei. Noomisi. Pinapakilala ko sa'yo ang mga uri nito. Pero pagkain lang pala ang alam mo. Dinalhan kita. Ito naman kay Shenhan. Ito kay Papa. Ito kay Mama. Kulang ng isang mangkok. Senyorito, pasok ka. Tita, kasalanan ko po noong nakaraan. Hindi ko po dapat kayo nilinlang para lumabas. At hayaang makuha kayo ni Guyanshuan. Hindi ko na po hahayaang may kumuha sa inyo ulit. Tiniran din kita ng lychee. Hindi po ako umiiyak. Napuling lang po ako. Shen Yu, huwag ka nang umiyak. Kumain ka ng lychee. Sir Shen, ang mga dokumento ng mga kasosyong proyekto ng pamilya Gu sa nakalipas na 3 taon ay nakuha na po naming lahat. May 3 proyekto sa mga ito na may malubhang pandaraya sa idineklarang kita. At hindi po maliit na halaga ang nasasangkot dito. Huwag muna tayong gumawa ng aksyon sa ngayon. May hawak na tayong ebidensya. Itago mo ang backup. Gumawa na ng hakbang si Guyanshaw. Babayaran din niya ang sarili niyang utang balang araw. May isang bagay lang. Madalas pumunta si Lin Baozu sa bahay ng mga Lin kamakailan lang. Mukhang nagtatanong-tanong siya tungkol sa buhay ni Madam sa pamilya Shen. Hayaan mo siyang magtanong-tanong. Kung ano man ang gusto niyang malaman, iyon ang ipakita mo sa kanya. Bakit siya na isang tanga lang? Bakit mas maganda pa ang buhay niya kaysa sa akin? Nag-iimbestiga ka na naman ba tungkol kay Saisi? Bakit? Naaawa ka ba sa kanya? Iniisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Lin Baozu, asawa kita. Huwag kang ang maghinala ng maghinala buong araw. Akala mo ba hindi ko alam? Noong araw na iyon sa pavilion sa gitna ng lawa,
Hinawakan mo ang kamay niya para suotan siya ng singsing. Ano ba ako sa tingin mo? Sige, ayaw mong magsalita ha. Ako na lang ang gagawa nito mag-isa. Ano namang mapapala natin sa pagkuha ng litrato sa normal na mag-asawa? Miss Lin, may nakuha na kaming mga larawan. Pero puro pang araw-araw na buhay lang ito ni President Shen at ng kanyang asawa. Walang kahit anong masamang balita o sikreto. Sige lang, patuloy niyo lang silang kuhanan ng litrato. Hindi ako naniniwala na laging maganda ang swerte ng tangang iyon araw-araw. Shen Han, bakit mo ako tinalian ng sintas ng sapatos ko ngayon? Hindi mo kasi alam kung paano ito talian. Alam ko kaya, mabagal lang talaga ako. Kung ganoon, sa susunod ikaw na ang magtali ng sarili mo. Ayaw ko, mas maganda ka kasi magtali. CJ. Mula ngayon, ako na palagi ang gagawa niyan para sa iyo. Shen Han, ang daming tao rito. Huwag kang matakot, sumunod ka lang sa akin ng malapit. Iyan pala ang bagong kasal na asawa ni Shen Han. Balita ko, may kaunting problema raw sa pag-iisip yan. Pero mukhang maganda naman siya. Hindi ko lang alam kung bagay ba siya sa mga ganitong mararangyang okasyon. Zaizi, huwag mong intindihin kung ano man ang sabihin ng iba. Tumingin ka lang sa akin. Sige, kumain ka na, dahan-dahan lang ang subo. Napaka-cute naman talaga ni Mrs. Shen. Napaka-alaga naman ni Sir Shen sa kanyang misis. Kahit kami naiinggit sa kanila. Tikman mo rin, napakatamis nito. Napakatamis. Siya na talaga ang pinakatotoong misis na nakilala ko. Aling Li, nandito po ako para bisitahin si ate. Ate, ang tagal nating hindi nagkita. Dinalhan kita ng paborito mong lychee. Sinadya ko talagang piliin ang pinakamatamis na klase nito. Sige na, tikman mo na. Sandali lang po, tita. May kakaiba sa lychee na ito. Ano namang alam ng isang bata? Paano namang naging kakaiba ang lychee na ito? May kung anong nakalagay dito. Pulbos ito ng apdo. Kahit hindi ito nakakalason kapag kinain. Pero siguradong magtatae ka naman hanggang sa ma-dehydrate ka. Impossible. Siguradong napadikit lang iyan habang ibinabiyahe. Talaga bang hindi mo ito sinadya? Aking kapatid. Aling Li, pakihatid na po palabas ang bisitang ito. Linzai, humanda ka. Halika rito, Zai Zai. Ano ito? Ang sarili mong greenhouse para sa lychee. Mula ngayon, makakakain ka na ng sariwang lychee sa buong taon. Hindi mo na kailangang maghintay ng tamang panahon. Hindi na kailangang maghintay ng tamang panahon. Puno ni Zaizi. Shenhan, gustong-gusto kita. Alam ko. Ako rin. Shenhan, ano ba ang ibig sabihin ng gusto? Noong sinabi mo iyon kanina, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yon. May alam akong kaunti. Kapag nakikita kasi kita, bumibilis ang tibok ng puso ko rito.
Zaizi, huwag mo nang gagawin ang bagay na iyan sa iba sa susunod. Bakit? Wala lang. Pangako mo sa akin, Zaizi, sige na. Sabi ko na nga ba? Ang katulong na ito ay pumasok noong kalahating buwan ang nakalipas, at natanggap sa pamamagitan ng normal na paraan. Pero nung inimbestigahan ko ang background niya, isang araw bago siya magsimula sa trabaho, ang bank account niya ay nakatanggap ng hindi matukoy na pera. Ang pinagmula ng transfer ay dumaan sa maraming iba-ibang account, bago tuluyang mapunta kay Lin Baozu, sa isa sa mga personal niyang account. Papuntahin mo siya rito sa receiving room. Kanino galing ang perang ito? Ano ang ginawa mo? Ipaliwanag mo ang lahat ng malinaw ng walang kulang. Kapag nagsinungaling ka, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakahanap ng trabaho sa lungsod na ito. Si Lin Baozu po. Sinabihan niya akong i-report araw-araw ang bawat galaw ni Mrs., kung ano ang kinain niya, at kung sino ang mga pinuntahan niya. Sinabi rin niya sa akin na maghanap ng pagkakataon para kumuha ng mga personal na gamit ni Mrs. para ibigay sa kanya. Ano ang kinuha mo? Isang pantali lang sa buhok ni Mrs. ang nakuha ko. Hindi ko na po ginalaw ang iba pa niyang gamit. Iligpit mo na ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon din. Hindi ka na muling makakatapak sa pamamahay ng mga Shen. Shenhan, hindi ka ba masaya? Paano naman ako malulungkot kapag kasama kita? Kapag malungkot ka, isang halik lang ayos ka na. Kung ano-ano na naman ang itinuturo nitong si Li. Madam, kailangan po munang salain ang harina bago ilagay. Ayan, nakalimutan mo na naman. Bakit ba napakahirap gumawa ng cake? Auntie, puno po ng harina ang mukha nyo. Para kayong pusa. Huwag po kayong mag-alala, madam. Ulitin po natin. Ngayon po ay tuturuan ko kayo step by step. Kailangang magawa natin ito ng maayos. Birthday ni Shenhan ngayon. Tito, buong hapon po itong ginawa ni Auntie. Hindi po masyadong maganda ang hitsura nito. Kung ayaw mo namang kainin. Ito na ang pinakamasarap na cake na nakain ko. Talaga. Talaga. Tinikman ko nga ang cake na yan. Sobrang tamis, halos masira ang ngipin ko. Hay nako, ang mga kabataan talaga. Gagawa ulit ako para sa iyo sa susunod na taon. CJ, gawan mo ako taon-taon ha. Nabigo tayo kay Lizzie noong nakaraan. Tinanggal na rin ang mga katulong. Sobrang higpit ng depensa sa panig ni Shenhan. Huwag po kayong mag-alala, miss, pero may naiisip akong paraan. Ang chismis tungkol sa malas na tadhana ni Linzai. Kumalat iyon at nalaman ng lahat dito noon. Hanggang ngayon ang mga kamag-anak ng pamilya Shen at ang mga matatanda ay nagdududa pa rin. Kailangan lang nating maghanap ng kilalang manghuhula at papuntahin siya mismo sa bahay ng mga Shen upang sabihin sa harap ng buong pamilya na nagdadala ng malas si Linzai sa kanyang asawa at sa buong pamilya. Kahit hindi maniwala si Shenhan, ang pressure mula sa mga matatandang kamag-anak ay sapat na para mahirapan siya. At ang ganitong bagay, hindi basta-basta mapapasinungalingan ni Shenhan ng mag-isa para lang mapagtakpan ito. Basta't may isa o dalawang nakatatanda na magsalita at magpahayag ng pagtutol, tiyak na mabuhay na ang kasalang ito. Maghanap ka ng tamang tao. Ako na ang bahala sa gagastusin. Siguraduhin mong pinakamagaling ang mahahanap mo para magkagulo ng husto ang pamilya Shen. Huwag kang mag-alala, anak ko. Ano nga pala ang gusto mong sabihin kanina? Wala. Ang sabi ko, huwag kang mag-alala at ipaubaya mo sa akin. Tiyak na babawiin ko ang lahat ng para sa iyo. Aking mahal na anak. Sino iyan? Naparito ang abang pantas na ito dahil sa gabay ng langit. Sunod-sunod ang kamalasan ng pamilya Shen nitong mga nakaraang taon. Dahil may nakatagong taong may malas na tadhana sa pamamahay na ito. Kaya naparito ako ngayon para pawiin ang kamalasang ito. Malas na tadhana. Huwag mong sabihing ang tinutukoy mo ay ang manugang na galing sa pamilya Lin. Matagal ko nang nababalitaan iyan.
Ang babaeng iyon mula sa pamilya Lin. Bata pa lang ay sadyang malas na. Matapos masira ang kanyang isip dahil sa matinding lagnat, bumagsak ng husto ang negosyo ng pamilya Lin. Kaya naman ipinatapon siya rito sa pamilya Shen natin. Naparito ako sa utos ng langit. Sunod-sunod ang kamalasan sa pamilya Shen nitong mga nakaraang taon. Dahil sa malas na tadhana ng babaeng ito na sumisira sa kanyang asawa at pamilya. Sa loob ng 3 taon ay tiyak na haharap sa matinding sakuna ang pamilya Shen. Ang tanging paraan ay palayasin ang babaeng ito sa inyong tahanan, upang tuluyang maiwasan ang kapahamakan. Tapos ka na bang magsalita? Ikaw na nagpapanggap na banal na pinuno. Ano nga ba ang itinatago mo sa iyong katawan? Ang mga utos at bayad ng nag-upa sa iyo. Anong gabay ng langit ang pinagsasabi mo? Binayaran ka lang ng kung sino. Isang huwad na pari na inupahan lang para umarte rito. Ang sinasabi mong malas na tadhana ay gawa-gawa lamang na kasinungalingan. Ang maniwala rito ay tunay na hangal. Ang asawa ko. Walang sinuman ang may karapatang magdikta sa kanya. Shen Han, sabi nila mapapahamak ka lang sa akin. Mapapahamak ka nga ba talaga dahil sa akin? Hindi. Ang pakasalan ka ang pinakamaswerteng nangyari sa buhay ko. Nabisto na. Nabisto ni Shen Han ang manghula mismo sa harap ng lahat. Mga inutil, simpleng bagay lang hindi pa magawa ng tama. Gagawa ako ng ibang paraan. Sisiguraduhin kong magdurusa sila. Ang sarili kong anak. Tutulungan ka ni Mama na bawiin siya. Sisiguraduhin ko iyan. Malas nga ba talaga ako sa buhay mo? Siyempre, hindi. Pero sinabi rin iyan ni na Mama at Papa. Sabi nila malas daw ang tadhana ko, at nagdadala ako ng kapahamakan sa mga nakapaligid sa akin. Kasinungalingan lang ang lahat ng iyan. Kanino ka maniniwala, sa kanila o sa akin? Kay Shen Han. Kaya huwag ka nang umiyak ha. Inumin mo muna itong tubig, at may ikukwento ako sa iyo. Noong unang panahon, may isang munting bituin na nahulog mula sa langit. At bumagsak ito sa taniman ng lychee. At pagkatapos ano ang nangyari? Napakadilim sa taniman ng lychee. Walang pumapansin sa kanya. Inisip ng lahat ng puno na nakaharang lang siya. Pero hindi niya alam na mayroong isang pinakamataas at pinakamalaking puno. Mula pa noong araw na nahulog siya, na patuloy na sumasangga sa hangin at ulan para sa kanya. Ano ang nangyari sa malaking puno pagkatapos noon? Sinabi ng malaking puno na hindi mo na kailangang bumalik sa langit. Ang mga sanga ko ang magiging tahanan mo. Si Shen Han ang malaking punong iyon. Opo. Kung sino man ang nag-imbento ng kasinungalingang ito, iisa-isahin ko silang hahanapin. Sir Shen, tungkol po sa sinasabing malas na tadhana, ang pinagmulan ng kwentong ito, inimbestigahan namin ang nakalipas na halos 10 taon. Sa paligid ng bahay ng mga Lin, ang lahat ng nagpakalat ng ganitong balita, at sa huli ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang tao, si Manang Wang, ang dating kasambahay ng pamilya Lin. Qian Gihua ang tunay na pangalan ni Manang Wang. Hindi nagtagal matapos lagnatin at magkasakit si Linzai. Nagsimula na siyang magkalat sa loob ng pamilya Lin at sa mga kapitbahay, na si Linzai ay may malas na tadhana. Sinabi niyang ang manghula sa probinsya nila ay hinulaan ang tadhana ni Linzai, at sinabing ipinanganak siyang magdadala ng kamalasan sa pamilya. Ang pagkalugi ng negosyo ng pamilya Lin ay dahil sa malas na tadhana ni Linzai. Isang kasambahay lang naman, bakit niya pagpaplanuhang mabuti ang siraan ang mismong anak ng kanyang amo? Hindi pa malinaw ang dahilan dito sa ngayon. Pero may isang kahina-hinalang anggulo. Ang araw ng pagpasok ni Manang Wang sa pamilya Lin ay saktong 3 buwan bago si Lin Baozu ay dinala sa pamilya Lin. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa totoong pagkakakilanlan ni Manang Wang, ang kanyang rehistro ng pamilya, ang mga karanasan niya bago pumasok sa trabaho. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong detalye. Masusunod po. Tita, paano po basahin ang salitang ito? Lychee. Tama po tita, tama ang pagbasa nyo. Nakakabasa na si Madam ng mga salita. Mansanas, araw. Buwan. Tito, bilis pumarito ka.
Tito, pakinggan mo. Marunong nang magbasa si tita. Zazie, nabasa mo ba talaga iyon kanina? Lychee. Shenhan, masyado mo akong yayakap ng mahigpit. Sige nga, magbasa ka pa ng isa para marinig ko. Uwi na. Boss Shen, may magandang balita po. Base sa pinakabagong resulta ng pagsusuri, ang pinsala sa utak ni Mrs. Lindsay ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng kusang paggaling sa ilang bahagi. Ang mga nasirang nerve synapse ay muling nagkokonekta. Ang kakayahan niyang magsalita at mag-isip ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Hanggang saan po ang maaari niyang ipagaling? Sa ngayon, kung ipagpapatuloy ang regular na therapy para sa kanyang paggaling, kasabay ng isang ligtas at mapagmahal na tahanan, ang kakayahan ng kanyang isip ay maaaring umabot sa 70 hanggang 80% ng normal na antas. May pag-asa bang makuha niya ang 100%? Hindi naman natin masasabing imposible yan. Pero kakailanganin nito ng mas mahabang panahon at kailangan din ng ganap na kapayapaan. Sa isang kapaligirang may matinding seguridad at pag-aaruga, anumang malaking gulat o stress sa isip ay maaaring makasira sa kanyang paggaling o mas magpalala pa nga ng kanyang kondisyon. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang kapaligiran. Shenhan, sabi ng doktor, gumagaling na raw ang utak ko. Totoo ba iyon? Totoo iyon. Kapag gumaling na ako, pwede na ba akong tumulong sa iyo sa maraming bagay? Sapat na ang mga ginagawa mo ngayon. Gusto kitang ipagluto. Ipaglaba ka at tulungan ka sa... Hindi ko na maisip ang iba pa. Huwag mo nang isipin yan. Ang kailangan mo lang gawin ay maging masaya araw-araw. Iyon ang pinakamalaking tulong sa akin. Kaya ngumiti ka rin naman. Ang laki naman ng kagat mo. Sir Shen, ang resulta ng pagsusuri mula sa ospital ay nakumpirma na ang mataas na lagnat ng misis noong bata pa siya ay sanhi ng isang ordinaryong viral infection at hindi dahil sa nilason siya ng sinuman. Pero ang problema rito, sinamantala ni Aling Wang ang simpleng lagnat na iyon sa loob ng pamilya Lin. Para gumawa ng kwento na siya raw ay may dalang kamalasan sa pamilya. Paano niya nagawa iyon? Para mapaniwala ang buong pamilya Lin. Base sa mga pinuntahan naming kapitbahay at dating katulong malapit sa pamilya Lin, na nakuhanan namin ng impormasyon, matapos masira ang utak ng ginang dahil sa lagnat, sumabay ang negosyo ng pamilya Lin sa paghina ng ekonomiya, at nagbawi ng puhunan ang mga mamumuhunan. Sinamantala ni Yayawang ang pagkakataong ito, para magkalat ng sabi-sabi na malas ang tadhana ni Lindsay sa kanyang mga kamag-anak, at magdudulot ito ng pagkasira sa negosyo ng pamilya. Nagbayad pa siya ng sikat na manghula sa lugar para pumunta sa bahay, sa harap mismo ni Lin Jiangwu at Zumin, para hulaan ang kapalaran ni Lindsay, isang katulong na nagbayad ng manghula. At kung saan-saan nagkakalat ng chismis, hindi ito bagay na dapat pinakikialaman ng isang simpleng katulong lang. Kaya ipinagpatuloy ko ang pag-imbestiga sa totoong pagkakakilanlan ni Yayawang. Wang Gihua ang totoong pangalan ni Yayawang. 26 na taon na ang nakalilipas sa isang ampunan sa kabilang probinsya. May nakatalang record ng iniwang sanggol. Ang petsa ng pagpaparehistro ng iniwang sanggol na babae. Ang petsa ng pagpaparehistro ng sanggol na ito. At ang mga sumunod na record ng pag-ampon at paglilipat. Pati ang kay Lin Baozhu. Sa timeline ng pag-ampon sa kanya ng pamilya Lin, ay tugmang-tugma talaga. Tama, at kung lalo pa nating papatunayan, malaki ang posibilidad na si Yayawang, ang mismong tunay na ina ni Lin Baozhu. Zazie, niloko ka sa loob ng napakaraming taon, at labis na naghirap. Nang dahil lang sa isang ina, na gustong palitan ka ng sarili niyang anak. Shenhan, huwag kang umalis. Hindi ako aalis, pero pagbabayaran nila ang lahat ng utang nila ng walang labis at walang kulang. Lalabas ka na naman ba?
Aalis ka na naman ba? May aasikasuhin lang ako. Nitong mga nakaraang araw ay lagi kang umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi. Pumunta ka ba ulit para mag-usisa tungkol kay Lindsay? Lin Baozhu. Pwede ba huwag mong isisi ang lahat ng bagay? Kay Lindsay na lang palagi. Wala naman talaga ako dyan sa puso mo. Simulat sa pool kaya mo lang ako pinakasalan. Ay dahil lang sa pamilya Lin. Sila ang nagtulak sa akin sa harap mo. Si Lindsay naman talaga ang palagi mong gusto. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Mama. Miss, huwag na po kayong umiyak. Humigop muna kayo ng mainit na sabaw para gumaan ang pakiramdam nyo. Huwag masabihin mo nga sa akin. Saan ba ako nagkulang kung ikukumpara kay Lindsay? Isang tanga lang naman siya. Bakit ganoon na lang siya pahalagahan ni Shen Han na parang isang kayamanan? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya maalis sa isip ni Guyan Zhao? Mas nakahigit ka sa kanya sa lahat ng bagay. Matalino ka at maganda. Masipag ka at mas magaling ka sa kanya ng 100 beses. Sadyang bulag lang ang mga taong iyon. Ikaw ang nag-iisang anak ni Mama sa buhay na ito. Hindi ka hahayaan ni Mama na matalo. Sir Shen, pumunta po ngayong araw si Lin Baozhu sa bahay ni Wang Ma, at nanatili roon ng halos 3 oras. Lumabas na ba ang resulta ng pagsusuri sa dnya ni Wang Ma? Ginamit ni Secretary Chen ang baso ng tubig na naiwan ni Wang Ma noon sa bahay ng mga Shen, upang kumuha ng DNA sample, at inihambing ito kay Lin Baozhu. Gamit ang mga tala sa pagsusuri sa kalusugan na naiwan sa pamilya Lin. Matapos gawin ang paghahambing, lumabas na 99.9% ang posibilidad na mag-ina sila. Si Wang Ma na kilala bilang Wang Gihua, ay ang tunay na ina ni Lin Baozhu. Itabi at ireserba ninyong mabuti ang lahat ng ebidensya. Kapag dumating na ang tamang panahon, sabay-sabay nating ilalabas ang lahat ng ito. Masusunod po. Kumapit ka ng mabuti, haha mas mataas pa. Hindi pwede kapag masyadong mataas ay mapanganib na, kahit kaunti lang po. Shen Han, gustong-gusto talaga kita. Nakahalik din sa wakas. Ang init. Quits na tayo. Shen Han, Alainan. Kanina nung hinalikan mo ang noo ko. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko rito. Zai, Zizi alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Aling Lin gusto raw ang tawag dito. Pero pakiramdam ko hindi lang ito basta pagkagusto. Higit pa sa pagkagusto. Pagmamahal ang tawag doon. Shen Han. Mahal kita. Mahal din kita. Simula pa lang nung una. Mama, Papa. Tungkol sa sinasabing malas na tadhana ni Lindsay, nalaman na ang buong katotohanan. Itong si Wang Gihua. Mula simula hanggang dulo pala, siya ang may pakana ng lahat. Ang totoong pangalan ni Yaya Wang ay Wang Gihua. Siya ang tunay na ina ni Lin Baozhu. Higit 20 taon na ang nakalipas. Matapos niyang iwanan si Lin Baozhu sa ampunan. Nagsisi siya kalaunan, gumawa siya ng paraan para makapagtrabaho bilang katulong sa pamilya Lin. At palihim na nag-ayos, para magmukhang aksidenteng inampo ng pamilya Lin ang sarili niyang anak. Kaya nagpakalat siya ng kasinungalingan tungkol sa malas na tadhana, para lang magalit at itakwil ng pamilya Lin si Lindsay. Para ang lahat ng pagmamahal at atensyon, ay mapunta kay Lin Baozhu. Tama! Ang lagnat ni Lindsay, ay simpleng impeksyon lang ng virus, at walang kinalaman sa pagbagsak ng negosyo ng pamilya Lin. Pero sinamantala ni Yaya Wang ang nagkataong tiempo, para mag-imbento ng buong kwento. Isang katulong, para lang sa sarili niyang anak, ay sinira ang buong buhay ng tunay na anak ng ibang tao. Anong balak mong gawin? Kumpleto na ang lahat ng ebidensya ngayon, pero hindi ko balak ayusin to ng palihim.
Gusto kong ihayag ang katotohanan sa harap ng lahat, para hindi na sila makabangon muli. Gawin natin kung ano ang dapat gawin. Sinusuportahan ka ni Mama, isang mangkok para kay Papa, isang mangkok para kay Mama, isang mangkok para kay Shenhan, isang mangkok para kay Mang Zhao, isang mangkok para kay Aling Li. Tita, hindi mo ba muna titirhan ang sarili mo? Para sa pamilya muna, huli na ako kakain. Aling Li, para sa inyo po ito. Maraming salamat po, Madam. Si Zaizi ang gumawa ng sabaw ng manok na to. Ang sarap nga talaga ng lasa. Masarap po ba talaga? Masarap talaga. Mula ngayon ipagluto mo si Mama linggo-linggo. Shenhan, narinig mo ba yan? Sabi ni Mama masarap daw. Masarap nga talaga. Medyo lang naman. Pangatlong mangkok na nga ang iniinom ng papa mo. Tita, gusto ko rin po. Ikaw, hindi ka ba kakain? Ikaw ang nagluto kaya kumain ka pa ng marami. Mukhang patay na talaga ang anak ko sa'yo ngayong buhay na to. Bless you. Hayaan mo na siya. Shenhan, salamat sa iyo. Para saan pa ang pasasalamat? Salamat dahil binigyan mo ako ng tahanan. May papa at mama na ako. May Shenyu, may Mang Zhao at Aling Li. At higit sa lahat, ikaw. Noong una akala ko, ang pamilya ay ang mga taong umaayaw sa'yo. Pero noong napunta ako rito at saka ko lang nalaman, na ang pamilya pala ang siyang magpoprotekta sa'yo. Karapat-dapat kang protektahan. Maraming tao ngayon. Pero huwag kang kabahan, laging nandito lang ako sa tabi mo. Ito na ang huling araw ng tagumpay mo, Linzai. Hala ang palda ko. Ate, ano bang ginagawa mo? Kahit ano pa ang dahilan mo, hindi mo naman pwedeng dahil lang sa pangit ang palda niya. Ay dudumihan mo na ito. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pasensya na po at nadumihan ko ang palda ninyo. Heto po ang paborito kong panyo, gamitin ninyo pampunas. Kakasalanan ko rin po, hindi ako naging maingat. Pasensya na po, heto kainin po ninyo. Napakatapat talagang bata nito. Sir Chen, natapon po sa sahig ang mga panghimagas kanina. Tiningnan ko po ang kuha sa kiki. May sadyang bumangga kay Mrs. Kinikilala pa po kung sino ito sa ngayon. Pero base sa pangangatawan at kilos niya, mukhang mukha si Lin Baozu. Shenhan, natapon ko ang panghimagas kanina. Pasensya ka na. Hindi mo kasalanan yun. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong araw, bago matapos ang programang ito. Nais ko sanang gamitin ang pagkakataong ito para magbahagi ng isang personal na usapin. Naniniwala akong marami sa mga narito ngayon, ang nakarinig na sa usap-usapan, na ang asawa kong si Ling Zi ay may malas na tadhana.
na nagdadala ng kapahamakan sa pamilya at asawa. Mahigit 10 taon nang kumakalat ang sabi-sabing ito, na naging dahilan para kamuhian siya ng sarili niyang mga magulang simula pa noong bata siya, at palayasin sa kanilang tahanan. Ngunit ngayong araw gusto kong ipaalam sa lahat, na ang tinatawag nilang malas na tadhana, simulat sa pool, ay gawa-gawa lamang ng isang tao. Isang malaking kasinungalingan na pinagplanuhang mabuti. Tungkol naman sa kung sino ang may gawa ng kasinungalingang ito, at kung bakit niya ito ginawa, hawak ko ang kumpletong ebidensya, at dito mismo, ko ibubunyag ang buong katotohanan. Zaizi, huwag kang matakot. Matatapos na rin ang lahat ng ito. 18 taon na ang nakalipas, ang katulong ng pamilya Lin na si Aling Wang, na ang tunay na pangalan ay Wang Gihua. Noong si Lin Zai ay nagkaroon ng simpleng lagnat dahil sa virus. Matapos magdulot ng pinsala sa utak, ginamit niya ang negosyo ng pamilyang Lin. Sa mismong pagkakataon na bumagsak ito, para simulan sa loob ng pamilyang Lin, at sa mga kalapit na kapitbahay, ang pagpapakalat ng chismis na malas siya. Nagbayad siya ng isang manghula, para pumunta sa bahay at hulaan ang kapalaran ni Lin Zai. Sa mismong harap ni Lin Jiangwo at Zumin, para sabihing ipinanganak si Lin Zi na magdadala ng malas sa sariling pamilya. Iisa lang ang layunin ng lahat ng ito. Ang mapuot ang pamilyang Lin sa sarili nilang anak na babae, at napakasimple lang din ng motibo niya sa paggawa nito. Dahil may sariling anak na babae si Wang Gihua, na walang iba kundi si Lin Baozhu na inampon ng pamilyang Lin. Isang ina, para lang sa kanyang pinamigay na anak, na magkaroon ng mas magandang buhay, ay hindi nag-atubiling sirain ang buhay ng isa pang walang kamuwang-muwang na bata. Kiao, hindi. Zaizi, kailanman ay hindi ka naging salot, ikaw ang pinakamabuting tao sa lahat. Shenhan, huwag kang umiyak. %9.9% ang probabilidad sa resulta ng DNA test. Si Wang Gihua ang tunay na ina ni Lin Baozhu. Manang Wang. Kayo po ang tunay kong ina. Baozhu. Patawarin mo si Mama. Ipinanganak kita mahigit 20 taon na ang nakalipas. Pero noong mga oras na iyon ay wala akong kahit ano. Hindi kita kayang palakihin. Kaya dinala kita sa ampunan. Pagkatapos ay nagsisi si Mama. Gabit araw kitang iniisip. Matagal kitang hinanap bago kita nahanap. Na inampon ka na pala ng pamilyang Lin. Kaya gumawa si Mama ng paraan para makapasok na katulong sa bahay ng mga Lin. Gusto lang naman ni Mama na manatili sa tabi mo. Para mabantayan ang paglaki mo. At makitang maganda ang buhay mo. Kaya mo sinaktan si Lin Zai. At gumawa ng mga kasinungalingang iyon. Para kamuhian siya ng mga magulang niya. Para iwanan siya at sirain ang buhay niya. Para lang mapalitan ko siya. Alam ni Mama na nagkamali ako. Pero noong oras na iyon anak, ang tanging gusto ko lang ay mapabuti ang buhay mo. Akala ko kapag hindi na siya tinanggap ng pamilyang Lin, mas mamahalin ka na nila. Alam mo ba, buong akala ko noon, na dinala ako sa pamilyang Lin ng isang mabuting tao. At karapat dapat lang sa akin ang lahat ng mayroon ako. Pero ang totoo nakuha ko lang pala ang lahat ng ito dahil sinira mo si Lin Zai. Wang Gihua. Gumawa ka ng mga chismis at siniraan mo ang pagkatao ng iba. Kaya naman bata pa lang si Lin Zi ay kinamuhian at inabuso na siya ng sarili niyang pamilya. Ang lahat ng paghihirap na dinalos niya sa nakalipas na mga taon. Kasabwat ka sa lahat ng iyon. Lin Baozhu, kahit na wala kang alam noong una, pero kalaunan ay paulit-ulit mo ring pinagbantaan at sinaktan si Lin Zai. Nilagyan mo ng mapait na gamot ang pagkain niya at sinuhulan ang mga katulong para magmanman. Kumuha ka pa ng manghula para itulak siya sa gaganaping charity gala. Aaminin mo ba ang lahat ng ito o hindi? Hindi ko naman kayo tuluyang sisirain. Pero simula sa araw na ito, kailangan ninyong umalis sa lungsod na ito. Huwag na kayong lalapit kay Lin Zai kahit isang hakbang. Aha! Mahigit 20 taon. Ang lahat pala ng mayroon ako, ay ninakaw ko lang. Baozhu, nagkamali si Mama. Hindi ko dapat ginawa iyon. Pero totoo ang pagmamahal ko sa iyo, maniwala ka kay Mama. Mahal mo ako. Ibinatay mo ang pagmamahal mo sa paghihirap ng ibang tao. Sinabihan si Lin Zai na malas siya, pinalayas siya sa sarili niyang bahay, at nasira pa ang isip niya. Walang nag-alaga sa kanya sa nakalipas na mga taon. Ganyan ba ang paraan mo ng pagmamahal sa akin? Ang pagmamahal mo ba sa akin ay ang pabayaan ako? At hayaan akong makipag-agawan sa pagmamahal ng iba, na nagpaparana sa akin na parang palaging naglalakad sa manipis na yelo araw-araw.
Umalis na tayo. Umalis na tayo rito. Inaamin ko naman na ikaw ang tunay kong nanay. Pero ang mga pagkakamaling nagawa mo, kailangan nating pagbayaran ito sa buong natitirang buhay natin. Tara na umalis na tayo rito. Huwag na tayong babalik kailanman. Butler Zhao, pwede ba naming makita si Zaizi? Papa, Mama. Zaizi. Patawarin mo si Mama, nagkamali si Mama. Sa loob ng maraming taon naniwala si Mama sa mga kasinungalingang iyon. Itinakwil at pinabayaan kita, at pinalayas ka pa sa bahay. Hindi karapat-dapat si Mama na maging nanay mo. Humihingi rin ng tawad si Papa sa iyo. Naging napakahangal ni Papa. Mama, huwag ka nang lumuhod, malamig ang sahig. Anak ko, aking anak na babae. Patawarin mo talaga si Mama, anak. Tahan na, huwag nang umiyak. Ayos lang po si Zaizi. Tumayo na po kayo, Ginoong Lin. Maayos at masaya ang buhay ni Zaizi ngayon. Ang pagpunta niyo rito para humingi ng tawad ay nagpapatunay na may konsensya pa kayo. Ginang Shen, maraming salamat sa pamilya niyo sa pag-aalaga kay Zaizi. Napakalaki ng pagkakasala namin sa kanya. Kung gusto niyo siyang bisitahin sa hinaharap, pwedeng-pwede kayong pumunta kahit kailan. Pero pakiusap, tandaan ninyo. Bahagi na siya ng pamilya Shen ngayon. Siya ang aking manugang. Hindi na niya kailangang bumalik sa tahanang nanakit sa kanya. Shenhan, bakit umiiyak sina Papa at Mama? Dahil may nagawa silang pagkakamali noon, at labis silang nagsisisi ngayon. Noon hindi nila ako gusto. Pero bale, wala na iyon ngayon. Dahil ngayon nandyan ka na may gusto sa akin. Hindi lang basta gusto. Tama, pagmamahal ito. Sapat na sa akin na nandyan si Shenhan. Shenhan, ako talaga ang nag-imbita sa iyo na pumunta rito ngayong araw. May mga bagay akong kailangang sabihin sa iyo ng harapan. Tungkol kay Lin Zhai. Mula pa sa umpisa, nagkamali na ako. Hindi ko dapat pinakinggan si Lin Baozu noon. At kanselahin ang kasunduan namin sa kasal ni Lin Zhai. At hindi ko na rin dapat siya pinilit na kulitin pagkatapos noon. Mas maaga mong nakita kung gaano siya kabuti kaysa sa akin. Hindi na mahalaga kung nakita mo man o hindi. Asawa ko siya. Alam ko. Kaya pumunta ako rito ngayon para formal na humingi ng tawad sa iyo. At humingi rin ng tawad kay Lin Zhai. Hindi ko na muling guguluhin ang buhay niya kailanman. Tatanggapin ko ang tawad mo. Pero pagdating kay Lin Zhai, hindi mo na kailangang sabihin sa kanya ng personal. Ayokong makita pa niya muli ang kahit sinong magpaparamdam sa kanya ng hindi maganda. Naiintindihan ko. Guyan Zhao, mabuhay ka na lang ng maayos simula ngayon. Baozu. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Kahit saan. Sa ibang lungsod kung saan walang nakakakilala sa atin. At magsimulang muli, galit ka ba kay Mama? Nagalit ako noon. Pero ikaw pa rin naman ang tunay kong ina. Huwag mo na sanang ulitin ang mga bagay na iyon simula ngayon. Hindi ko kailangang manira ng kapwa para lang magkaroon ng magandang buhay. Mas bumilis pa ang bilis ng pag-react niya ngayong araw. Halos 40 segundo ang ibinilis nito kumpara noong nakaraang linggo. Ang kanyang spatial reasoning at logical sequencing ay lampas na sa normal na antas. Sa totoo lang, ang ganitong bilis ng kanyang paggaling ay napakabihira sa mga dati kong kaso. Hanggang saan pa kaya ang maaari niyang igaling? Huwag tayong magmadali, kailangan pa natin siyang obserbahan. Lizzie.
Huwag mo siyang gambalain. Hayaan mo siyang mag-isip ng mag-isa. Kung ang buhay ay tulad ng isang lychee, pagkatapos mong talupan ang matigas nitong balat, siguradong matamis sa loob. Diyos ko! Ang score ni President Shen sa cognitive test ay umabot na sa antas ng isang normal na adult. Ang brain nerve function ni Miss Lin ay halos bumalik na sa normal. 30 taon na akong nasa neurorehabilitation. Pero halos hindi pa ako nakakita ng ganitong kaso. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Bumalik na siya. Talagang bumalik na siya. Naaalala ko ang araw-araw mong pagpunta para kausapin ako. At ang pagbasa mo sa akin ng mga sulat na iyon. Akala mo ba ay hindi ko naiintindihan? Pero kalaunan, dahan-dahan ko nang naunawaan ang bawat salita. Narinig mo ang lahat, ang bawat salita. Shen Han. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Paano naman kita susukuan? Ikaw ang tao sa buong buhay ko. Na hindi ko kakayaning mawala. Professor Zhao. Hindi pa ako nakakita ng ganyang pasyente at pamilya. Ako rin naman. Ang tagal kong hinintay na sabihin mo iyan sa akin. Kung ganoon ay sasabihin ko iyan sa iyo araw-araw. Napakaganda. Si Madam ang pinakamagandang bride na nakita ko. Ma, salamat po. Anak naman, anak kita. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sige na, naghihintay na si Shen Han sa labas. Ang ganda-ganda naman ni tita. Ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo. Shen Han. Alam ko na kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Mas matamis ka pa sa lychee.